Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Ako si Ginoong Ramiro at ngayon ay ating tatalakayin ang patungkol sa marginalization and inclusion. Ano nga ba ang marginalization? Ito ay patungkol sa hindi pagtanggap ng isang grupo o isang tao sa kanilang society. And para naman sa inclusion, ito na naman ay ang kabaliktaran ng marginalization. Sapagkat ang inclusion naman, ito ay ang tamang pagbibigay ng kapatid sa isang tao, lalong-lalo na kung siya ay kabilang sa isang grupo. Ayon niya kay Mencio, ang boses ng mga kabataan ay nagpapatibay sa sistema, proseso at karanasan sa paaralan para sa inklusibong edukasyon. Sapagkat ang pagsasalita ng isang kabataan o isang mag-aaral ay nakakatulong kung paano nga ba sila mapubilang sa isang society. Tulad na lamang dito sa atin, bilang ako isang Filipino major, nakabilang ako sa kanila sapagkat ito ay pinahapon ang task na gusto ko, na nakakatulong sa akin o makakapag sa sarili ko upang maabot ko yung mga pangarap ko. At sa susunod naman, ang boses ay pinilala bilang karapatan ng mga mag-aaral, kasama na rito ang pagkakaroon sa sabihin, pati nga nilang hika, damdamin, at hindi lamang sa mga pangarap. Hindi lang sa pagsasalita, ang ibig sabihin ng boses. Karapatan mo, iparating ang iyong mga salobin o ang mga nilalaman ng iyong puso sa kung ano sa mga tao gusto mong sabihan. At ang naman sa pangatlo, sa madaling salita, ito ay pakikinig at pagbibigay pansin sa mga sinasabi at hindi sinasabi ng mga kabataan. Ang tunay na pakikinig lang ay paniniwala na sinasabi ng bibig, kundi ang pagpansin din sa mga bagay na tinatago o pinapahayag sa ibang paraan. Sa aklat ng Confronting Marginalization in Education, minumukhahin na ang balang cancer na katuon sa aktibong pagtutulungan ng mga kabataan at matatanda. Sapagkat hindi lamang guro o punong guro ang naging dapat sa paaralan. Dahil dapat dito rin nakatuon o nakatulong ang isang mag-aaral para mas mapaunlad natin kung ano nga ba ang ikakaganda o ikakabuti ng isang paaralan. At para naman sa iganin, ang diagram na nakaikot o proseso para malabanan ang pagmamali sa paaralan. Ipinapakita rito ng apat na pag-uukay na hakbang ay paulit-ulit na ginagawa. Ang una ay ang pagbubukas ng pinto o bigyang puwang ang mga salita ng mga estudyante. Sapagkat pag binigyan natin na puwang ang pagsasalita ng estudyante ay nakakatulong ito sa atin upang mas mapalalim pa natin kung ano nga ba ang gusto nilang ipaiwatig at mas mapapalalim pa natin yung ugnayan natin sa isa't isa. At para naman sa pangalawa ay ang pagtingin ng mabuti. Dapat napatingin natin sa isang estudyante ay hindi lamang nakabase sa antas ng kanilang buhay. Dapat ay nakabase tayo sa kung ano at sino sila. At para sa pangatlo ay ang pag-unawa o pag-usapan ng mga natuklasan sa mga halimbawa na lamang dito ay isang problema ang iyong makasi. Kailangan mong tuklasin o kailangan mong magtanong sa iba upang mas matulungan mo sila at mas resolve nila ang kanilang problema. At para naman sa ikapito, pagbubukas ng pinto o pagmamahal yung tulong ng marinig ang boses. Bakit nga ba kailangan natin magbukas ng pinto sa isang mag-aaral? Dahil ito ay tumutulong sa kanila upang mas mabilis nila ang kanilang sarili na makakatulong sa kanila sa hinaharap. Dahil ang pagbubukas ng pinto sa kanila ay nakakatulong bilang isang instrumento sa kanilang pagiging isang mabuting mag-aaral. At para naman sa itulo, paglalabas ng mga alalaman. Suriin ng mabuti ang lahat ng impormasyon na alam, tutukuyin dito kung sino ang mga mag-aaral ang nakakaranas magmamali o ano bang problema na magiging sa dito. Yun nga, sabi nga dito ng paglalabas ng alalahanin ay nakakatulong sa isang mag-aaral upang masolusyonan ang kanyang problema na nangyayari sa kanya. Sapagkat ang pagmamaliit sa isang mag-aaral ay hindi nakakatulong. Dahil nag-focus ito ng anxiety at iba pa. At sa pang-siyam naman, pag-unawa sa mga datos sa pagbabahagi ng informasyon sa mga at ang bansang po, tanging mga isyo lamang na tinatalakay at walang pangalan na binabanggit. Hindi kahit ng mga mag-aaral, yung nawain ng karanasan.
ano nga ba, bakit nga ba mahalaga malaman natin o matuklasan ang iba't ibang suliranin ng bawat isang mag-aaral. Sapagkat dito natin matatanggap kung sino nga ba sila. Sapagkat ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nababase sa dami o sa estado ng buhay. Ito ay nababase sa kung paano mo siya naiintindihan at kung paano mo siya tinatanggap. Ay para sa at kung ikaw ang nasa kalagayan nila, anong mararamdaman? Kung sa akin, kung ako nasa kalagayan nila, magiging confident ako sa sarili ko at hindi ako magpapadala sa mga panalangin ng iba sapagkat kilala ko yung sarili ko. Hindi ko kailangan i-down yung sarili ko para lang masabayan sila. Gusto ko makilala nila ako sa mismo ako at kung mismo kung ano nga ba ako at kung ano yung ugali ko at kailangan ko